Welcome sa ating another video. Ngayon pag-uusapan natin yung tanong na how to teach basic algebra to kids. Kasi ngayon yung algebra po, part na talaga siya ng subjects ng mga bata. So sa ibang bansa, kahit mga bata pa lang, elementary, ini-introduce na sa kanila yung concept ng algebra. No? Pero before, yung algebra po sa mga high school students lang yan tinuturo. Pero ngayon, mga bata pa, tinuturuan na. So, paano ba nila ito matututunan? Ano ba yung mga tips na pwedeng makatulong sa kanila na maintindihan yung mga sign numbers, no? Kapag ka nakita na yung mga positive, yung mga negative, at meron ng mga operation na involves, i-add mo siya, iso-subtract, i-multiply, i-divide. Ayan. So, papaano na po ito maiintindihan kaya ng mga bata, no? So, meron po akong tips, no? As father na din, may anak ako na dalawa. So, natuto sila ng basic algebra. So, ang isa sa mga tips ko po dito, first of all, i-guide muna natin yung ating mga anak na matutunan nila yung 4 fundamental operations. Napakahalaga po kasi noon na bago natin i-introduce sa mga bata yung mga sign numbers na mga positive, negative, dapat marunong na muna sila na mag-add, mag-subtract, mag-multiply, at mag-divide. Kasi pag di sila marunong nun, hindi rin po nila ito maiintindihan. Oo, kahit mga high school students, pwedeng mahirapan kapag yung basic addition, multiplication, division na lilito pa sila kahit sa mental math, nahihirapan sila o baka nga gumagamit pa sila ng kamay sa pagko-compute. So, mahirapan din pagdating sa algebra. Pero kung yung ating mga anak, marunong na siya mag-add, alam niya na yung concept ng pag-add, pag-subtract, pag-multiply, pag-divide. Pag in-introduce natin sa kanya yung concept ng algebra, yung may positive at negative, maiintindihan po nila yan. So ngayon, ito po yung tips ko, no? Ang mga bata mabilis matuto kapag gumagamit ka ng illustration. O, di ba si Jesus, dakilang guro, gumamit siya ng maraming illustration at yun po ay mabilis na naiintindihan ng kanyang mga alagad, no? Kaya ganun din, pagdating sa math, ang teacher ay gumagamit ng mabibisa na mga illustration. Kaya para maintindihan ng ating mga anak yung konsepto ng positive, pwede natin ihalintulad ito kapag binibigyan natin sila ng baon. Yan, di ba? O yung mga anak, pag pumupunta sa school, binibigyan ng baon. Kaya every time na binibigyan sila ng baon, parang pwedeng isipin nila yun, oy, may baon ako, positive. Yan, yun yung positive, no? Kaya pwede nating sabihin sa mga kids, pag sinabing positive, yan yung baon. No? Pag binibigyan kayo ng baon, sabihin natin pera. Yan. Pero kapag negative, ang ibig sabihin yan, no? Pag negative, ibig sabihin yung pera, ginastos nyo. Yan. Pag ginastos nyo siya, pag bumili kayo, negative yon. Anong mangyayari sa pera nyo, sa baon nyo? Mababawasan. Yan. Yun ang ibig sabihin, no? Pag positive, pera, binibigyan ka ng pera, yan, nagiging positive yon. Pero kapag binibili mo siya, nababawasan yun, nagiging negative. O pwede rin na kung bumili o kaya ay may binigay ka na pera sa iba, nagiging negative kasi nababawasan yung pera mo. Pwede rin dun sa ladder, yan. Yung mga bata kasi, kung may mga stairs kayo, di ba umaakyat sila sa hagdanan. Pag umaakyat ka, pwede rin na isipin ng bata na pag umaakyat, positive yon. Yan, o positive. Halimbawa, may ilang steps dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, halimbawa, ganyan. Pag umaakyat siya, ibig sabihin, yan yung positive na numbers. Yan. Tapos pag bumababa naman siya, yan yung negative na numbers. Pwede rin po yun na illustration. Halimbawa, yung bata, umakyat ka 5 steps. O, yun yung ibig sabihin nun ay positive 5. Pero bumaba ka. Pag bumaba ka sa ladder, let's say, nag-akyat ka ng 3 steps, 5 steps, umakyat ka, positive 5. Pero nung bumaba ka, 3 steps, pag bumaba, negative. O, ngayon, bibilangin, nasaan ka dun sa ladder? O, di ba, pwedeng i-imagine ng bata, umakyat siya ng 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pero, bumaba siya ng 3. Di, mabilang siya ng 3. Di, pag nagbilang siya ng 3, asa na siya? O, di, papatak siya, nandun na siya sa, yan, nandito na siya. So, equals 2. Nakadalawang step pa lang siya kasi nabawasan ng
tatlong steps. So, pwede rin po yun by means of illustration kasi very effective po sa mga bata kapag gumagamit ng illustration. Kahit tayong adult, kapag yung main point is ginamitan through illustration, like Jesus Christ, may intindihan natin siya. Ngayon, dun sa pera, ganun din. Halimbawa, binigyan siya ng 10 piso na baon. Bumili siya ng kung ano man na binili niya. Halimbawa, 5 piso. O, sa algebra, ang ibig sabihin niyan, meron siyang positive 10 plus negative 5. Siyempre, maintindihan ng bata kung binigyan siya ng 10 piso, bumili siya ng 5 piso, magkano pang pera niya? O, siyempre, ibabawas niya lang yon, meron na siyang 5 piso. Kaya, pwedeng ganun, no? Yun yung concept na ituturo natin sa kanila para ma-imagine nila na yung positive pala, ganun lang siya gumagana. In that way, matututunan na nila kapag tinanong na natin sila, halimbawa, meron kang positive 10 plus positive 2. O, pwedeng ikwento mo lang, o halimbawa, binigyan ka ni lolo mo ng 10 piso, o binigyan ka ni ate ng 2 pesos, o magkano na yung pera mo? O syempre, sasabihin niya 12 kasi 10 plus 2, 12. In algebra, binabasa siya na positive 10 plus positive 2. O di ba, maintindihan niya, no? Gawin yung pera, yung baon. O, halimbawa, may ano siya, halimbawa, meron siyang positive, binigyan siya ni papa niya ng 20 pesos. Kaso, gumastos siya ng 10 piso. Yan, pag bumibili, negative. O, di pa ano yan, anak? Ilan ang positive 20 plus negative 10? May 20 pesos ka, bumili ka ng 10 piso, magkano pang pera mo? Di ba, may 10 pesos pa siya. Yan, maintindihan niya na. O, yan na. Ito po ay algebra na ang tawag dito. Nag-algebra na yung bata sa murang edad kasi real life po. Kasi ang isa sa mga tinatanong ng mga estudyante ngayon ay, sa real life ba, magagamit ko ba yung algebra? Kumbaga nawawalan sila ng interest na mag-aral ng subject na to kasi mga numbers lang nakikita nila. But kung iisipin, meron siyang real life applications. Yan. Kaya kapag ang isang bagay ay may real life application, mas na-appreciate ito ng mga bata. Mas mabilis silang matututo, magkakaroon sila ng interest. Ito po, basic introduction lang by Engineer Maige para yung ating mga kids, matuto sila ng mga basic concept in algebra. And kung gusto niyo pang matuto, gumaling yung mga anak niyo sa math, meron po akong channel, Maigi Academy. So dito marami akong mga video tutorials na i-share sa inyo kung paano po matutunan yung math na mga simple way lang na mai-enjoy ng mga bata. And sana may natutunan kayo at kung may natutunan kayo, please like and share and subscribe na din sa aking channel. Di abangan niyo po yung ating susunod na video. So hanggang dito na lang po. This is Engineer Maigi. Thank you very much sa inyong panonood. Bye-bye!